Great Tuesday everyone! So yan po, muli ay bumabati po ako sa inyong lahat ng napakagandang araw ng Martes. At patuloy po na ipinagpapasalamat natin sa Lord yung bagong buhay na binigay niya at naniniwala ako, ikaw din ngayong araw na to, you are very blessed to receive another life mula sa ating Panginoon. So I just want to share, meron kasing nagtanong, no? So paano ba daw natin in-spend, no, yung typical day o yung araw na tulad namin ni Ate Karen, we are not being employed, no? And since 6 years ago, 7 years ago, ay nag-dedicate na kami to serve the Lord in a full-time aspect, meaning as much as possible, we do always things na para sa Panginoon. No? It's either a ministry or a mission. Ministry is when we work para sa edification ng body of Christ, which is mga nakakilala na sa Panginoong Jesus, mayroon na silang relasyon sa Panginoon. And mission naman is if yung tao ay maaaring hindi mo katulad sa pagdating sa pananampalataya o maaaring walang personal na ugnayan sa Panginoong Jesus. So yun, 6 years ago, 7 years ago, we decided to do service like this. And ang sagot ko doon, paano namin ini-spend. So, of course, sa bawat araw na binigay ni Lord, number one, we should appreciate every day yung mga binibigay ni Lord na favor. Lalo na, yung unang favor na binibigay niya tuwing umaga o tuwing tayo ay kikising, which is yung buhay. No? And then we get the word of God. We wait until the word of God or until the Lord spoke to us something na pwede natin gawin sa buong maghapon na yon. And then we check it if this can be done ngayon or paplanuhin ba ito para magawa sa mga susunod na araw. And to balance everything, lagi natin itong i-evaluate pagkaka nagawa natin o pag in-execute natin. So, ganun po. And bilang mag-asawa, we have, pag may pasok, meron po ang aking asawa na nagtitinda po siya kasama ng aking kuya ng siopaw, siomay, yan sa may PNC Kabuyaw. Kaway-kaway sa mga taga-Kabuyaw. So, bili po kayo sa amin. Ako naman, aside from preaching and being member of pulpit ministry sa iglesia na ating kinabibilangan, so I do video blogs, inspirations and quotes, and then meron din po tayong mga diversified investments as we receive gifts, love gifts mula sa Panginoon. And by the way, we do businesses and direct selling, multi-level network marketing sa ilalim po ng ating ministry-based organization. So itong ministry-based organization na ito ay founded ito 7 years ago, no? At nakakatuwa, patuloy po na sinusuportahan ito at nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga piling tao na ibinigay sa atin ng Panginoon to be a partner, supporters, para makapagpatuloy po tayo sa ganitong klase ng paglilingkod. So, sa ilalim po noon, sa benta-benta, we have supplements, we have products na binibenta, at isa po sa nag-trend last year ay yung po ating involvement sa one of the, kung hindi fastest, ay biggest network company ngayon, Alpha Network Corporation. So, ditong nakakaraang buwan lang, nakakaraang weeks lang, pinarangal lang po ito is one of the best companies in 2017, no? Kaya nakakatuwa po dahil last year tayo got involved sa ganitong industriya. By the way, ang industriyang ito involves in manufacturing Korean cosmetics. We have 12 products, 7 po doon ay manufactured from Korea and 5 po ay dito po sa Pilipinas. It's very trending nowadays. At right now, billions of sales na yung na-generate ng korporasyon. At marami na pong distributors ang natulungan nito, kasama na po tayo doon. No? We continue to promote and patronize it. At dahil nga doon, isa sa mga dinala natin sa ganitong negosyo already earned a lot na po, no? Ranging from 6 digits
breaking half million pesos in income. So marami na pong ganung kwento, no? In my group meron na pong nakagawa noon, no? And tayo naman, hindi tayo tumitigil as much as may pagkakataon, as much as may pinapayagan ni Lord na magawa natin ito kasabay ng mga missions and ministries na ginagawa natin sa Kanya. So we continue doing it, no? Promoting, patronizing, and as much as possible, yun nga, katulad din ng mga successful, mga magagaling sa ganitong larangan, ay magkaroon din tayo ng blessings from it. And bukod doon, of course, I'm also involved in handling money to trade sa stocks and forex. Although ngayon ay hindi po tayo masyadong nagpo-promote nito, no, due to market situations, but we do it. Ginagawa po natin 'yon. At bukod doon, we also help yung sa mga churches na kailangan po ng suporta, ng gabay, paano din sa pamamagitan ng isang saving system o concept ay makakapag-save din ang isang organisasyon habang maaga. So I remember before we put up this ministry-based organization, I started with pera noon ay 1,152 pesos. But right now, tayo po ay nagre-range from 1 million to 1.3 million of pesos. So, with that, ay patuloy po natin ginagawa at patuloy po tayong nagiging instrumento to reach out sa mga nangangailangan na paano din po nila palalakihin or palalaguin yung pera ng isang organization. It can be a church, it can be a financial organization, it can be a simple organization. Bukod po doon, ano pa po ba yung sagot? Typical activity. So, ganun, bawat araw po, depende. Minsan, i-distribute po kami ng cosmetics, mag-aalok. Minsan naman, I'll do video to inspire and to motivate and our audiences. I sell. Nagpo-provide tayo ng services. Sometimes we go out for missions and ministries nga. We help our church na kinabibilangan. And, ayun. Ganun po yung typical day. One step at a time. One day at a time. Depende nga po sa inilalagay na convictions at instructions ng ating Panginoon. And, ano po yung mga nakaka-excite na involvement natin ngayong buwan? So, una, we are very excited because our organization ay malilegalize, no? Or makukumpleto niya na yung mga necessary documents to level up. Ano pa po ba? The Youth Center Dream is on its way. Patuloy po tayong nangangarap na someday, somehow, we can be an instrument kung paano makakapag-put up ng sariling youth center through our leadership. Somewhere, siguro po sa Santa Rosa or sa Cabuyao or hindi natin alam kung saan po ito papahintulutay pa tayo ng Panginoon. And we enjoy serving sa iglesia natin kinabibilangan. I'm a proud product of Youth in Action for Mission, the official youth organization of To God Be the Glory Full Gospel Church sa Balibago, Santa Rosa, Laguna. And yun, ganun po. Everyday yun. We provide services, we sell products, we invest using diversification techniques, and hopefully we can partner pa sa mga taong katulad din natin ang puso, ang isip, lalo na pagdating sa pagre-reach out para maipakilala si Jesus sa iba. We are not perfect, no? Hindi tayo perfecto. We lose, we fail, we commit mistakes, but the important thing is we continue to learn, we continue to accept whatever it is, and we continue to push through kung ano yung pinagagawa ng Lord sa atin. Ulitin ko, when we do something that will benefit the body of Christ, it will edify yung paglago ng isang tao sa relasyon niya sa Panginoon. We do ministry. We help expanding the kingdom of God with that kind of act. And pag naman po tayo, nagre-reach out para yung tao
makilala nila si Jesus as personal Lord and Savior, ma-reach out po natin siya, masabi natin na merong Lord Jesus na nagmamahal sa kanya, nagbayad ng kanyang kasalanan, at kailangan niyang tanggapin ito bilang tagapagligtas at personal na nakapagligtas, Panginoon ng kanyang buhay. So we are doing a mission. We are doing mission. And that mission is very, very vital pagdating sa puso ng ating Panginoong Diyos. So, gustong gusto niya na ang bawat tao ay mangaligtas. So yan po, Blessed Tuesday. Later, meron po tayong aatinan. Isa po sa activities ng To God Be The Glory family, To God Be The Glory Church. Ito po yung 7 nights prayer and fasting. Excited na naman po kami sa ikalawang gabi nito. At the second word statement, pag-aaralan po mamaya. So kung sa mga available, especially to my brothers and sisters in Christ, To God Be The Glory, kita-kita po tayo later. With that, Blessed Tuesday. And muli po, we are already blessed. Keep the blessings flowing. To God be the glory. Bye-bye.